Breaking news mga kababayan, Jinggoy Estrada. Nako po mga kababayan, tila may masamang gagawin po ang mga kalaban ngayong araw na ito. Kaya itong Senate mga kababayan, tila dudumugin ng maraming tao. Mga kababayan ko, nako, may binulgar si Jinggoy Estrada dito. Pakinggan po natin mga kababayan, nakakagimbal ito. Talagang nanindigan sa katwiran si Jinggoy kahit na sarili niya ay isakripisyo kahit makulong pa siya. Kasi nga mga kababayan, pinamimili siya ng mga maletagang kulong o lilipat ka sa amin. Kaya si Senador Marcoleta, talagang lumapit bigla si Senador Marcoleta dito mga kababayan. Meron pong pasabog nakakagulat. Pakinggan po natin ito mga kababayan ko. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Isipin nyo mga kababayan, para lang magiba, masira itong 13 na senador para lumipat sa maleta yung mga kawatan, lumipat yung kapangyarihan si SP Cayetano, pabagsakin nila para itong kumpas ng flood control issue at impeachment gustong kontrolin ng mga bangagan dito. Kaya itong mga kalaban, gaya nila Tito Soto, Ping Lacson, Raffy Tulfo, sila Bending Dalo, marami po silang ginagawang panggagapang. Sabi nga ni Erwin Tulfo na kupal isang kupal na Senado ito Kaya nasampiga ni Marcoleta ito Sabi niya, meron daw siyang nakikita na lilipat sa kanila. Nakikita daw niya sa kanilang mga body language. Wow, ang galing ni Bending Dalo. Tingnan natin mga kababayan na ito po. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. Kita nyo mga kababayan, nanindigan po si Jinggoy Estrada. Mga kababayan, na manatili sa independent majority block na hindi hawak ng Malacanang, hindi hawak ng Agba, hindi hawak ng maleta. Kaya ngayon mga kababayan, ngayong gabi, tila may mangyayaring kakaiba. Bali-balita po, hihilahin po si Jinggoy Estrada si Senado. Kaya ngayong gabi mga kababayan, ayon sa mga bali-balita, tila dadagsa ang taong bayan sa paligid ng Senado. Tila pepersahin si Jinggoy Estrada para ilabas sa Senado. Naku po mga kababayan, may pasabog si Jinggoy dito. Pakinggan po natin. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. Ayan mga kababayan, so ito yung full video. Panoorin po natin, magugulat kayo. Naku, ito na mga kababayan ko. Talagang may pasabog na nakakagulat ngayon. Nais ko lang pong bigyan din ang mga bagay na ito. I will remain firmly with the majority block under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasa ilalim ng kustodya ng Senado.
I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. O kita nyo mga kababayan, talagang nanindigan itong si Jinggoy Estrada. Mas pinili niyang manatili sa majority independent mga kababayan. Kasi nga, itong mga kampo nila, Ping Lacson, Tito Soto, Rafi Tulfo, Bending Dalo, talagang ginagapang nila. Tinatakot nila ang majority. Tignan nyo naman mga kababayan, pinapipili si Jinggoy. Kulong ka o sasama ka sa amin. Yun ang kondisyones. Dahil pumalag si Jinggoy at hindi siya natatakot na makulong, nanindigan sa katwiran nito. Kaya sabi niya, I will remain, stay to the independent body of the majority. Dito sa katwiran at paninindigan, hindi ako natatakot makulong. Kaya nga mga kababayan, may bali-balita na ang paligid ng Senate ngayong gabi, tila dadagsa ang maraming tao, mga kababayan, kasi bali-balita, pipiliting ilabas si Jinggoy Estrada sa Senado. Aarestuhin na, mga kababayan ko. Kaya pakinggan po natin yung pasabog ni Jinggoy po. Naku, magugulat kayo mga kababayan ko. Ito po, nakakagulat na balita. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anuman insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon ito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga aligasyong ibinabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. Ayan mga kababayan ko, ang pagbubulgar ni Senator Jinggoy Estrada. Kinasuhan po ng ombudsman at nakalabas na po ang warrant of arrest. Anytime soon ay pwede na siyang dakpin. Bali-balita po pwepersahin nila si Jinggoy Estrada na papasukin ang Senado. Yan po ang mga kumakalat na balita ngayon. Ano naman ang sinasabi ng taong bayan? Yan ang tama. Ang galing ganyan. Dapat very good, Senator Jinggoy. Ikaw ang aming pag-asa. Salute to you, Mr. Jinggoy. Sana iwasan ang delaying tactic para matapos agad ang pangtatlo mo ng kaso ng pandarambong.
Mabuhay ka, Senator Jinggoy. I will pray for you. Alam nyo mga kababayan, si Jinggoy Estrada kasi, talagang napagkaisahan po ito mga kababayan. Ginigipit. Talagang pilit po nila na hugutin. Plano nila pabagsakin ng majority ngayon na independent body na hindi hawak po ng Malacanang. So ngayon po mga kababayan, bali-balita lang po ito, hindi ko kumpirmado. Tila dadagsa ang napakaraming mga tao, libo-libo mga kababayan, na magbabantay sa Senado ngayon. Dahil bali-balita, kukunin at aarestuhin si Jinggoy sa loob ng Senado. Paglabas niya or either sa loob o sa labas ay aarestuhin siya ng otoridad. Ito po ang kabayaran ng kanyang paninindigan para manatili sa majority block na pinamumunuan ni SP Cayetano at Marcoleta na nanindigan sa katwiran at katotohanan. Ganito po ang kanilang ginawang panggigipit para i-pressure sila. Kasi nga mga kababayan, gusto nilang kontrolin ang impeachment. Gusto nilang kontrolin ang pag-iimbestiga ng flood control issue. Gusto nilang ilihis na naman at itago ang mastermind dito. Ito, bali-balita ko lang mga kababayan ha. Ito, bali-balita lang. Hindi ko pa kumpirmado. Tila may malaking mangyayaring pinakamalaking rally sa buong bansa. Tila kakaiba ito sa mga rallying naganap ng mga nakaraan. Mga kababayan ko, matindi pong laban na ito. Tila wala ng hustisya na nangyayari sa bansa. Para bang naging legal na ang pagnanakaw. Yung nagnakaw ng sardinas, nagnakaw ng ampalaya, nagnakaw ng kung ano-anong mga delata sa market, sa palengke. Kinukulong agad, pero itong mga trilyones na pera na maleta, nakabarong. Magagandang kausuotan, nakakurbata ang mga magnanakaw ngayon. Mga kababayan ko, si Marcoleta ginigipit. Bali-balita mga kababayan, pati si Marcoleta isasama na arestuhin. Yan po bali-balita lang, hindi ko pa kumpirmado mga kababayan, kaya bali-balita. Ang Senado ay dadagsay ng napakaraming mga tao ngayong gabi para arestuhin. Mga kababayan, naku po, baka si Marcoleta idamay nila. Kaya dadagsain ng napakaraming mga tao ang Senado ngayong gabi mga kababayan para bantayin si Senador Marcoleta at Jinggoy Estrada. Matinding gulo po ito mga kababayan ko. Matindi. Ano bang sinasabi ng balita dito? Naku po. Ano na ang sinasabi mga kababayan ko? Matindi talaga ito. Ito po, tignan nyo po ito. Nagulat umano si Senate President Alan Peter Cayetano sa naging pahayag ni Senator Tito Soto na iligal ang paggawa ng subcommittee sa Senate Blue Ribbon Committee. Iginiit ni SP Cayetano na hindi iligal ang pagbuo ng naturang komite kahit di dumaan sa plenaryo dahil nakasaad niya ito sa Senate rules. Nagulat lang po ako na sa lahat ng pwedeng maging reaction ni Senator Tito, sabi niya it's illegal. Isipin nyo mga kababayan, si Juan Bull, strike again? Mga kababayan, napapansin nyo kay Tito Soto, anong klaseng utak meron kaya ito, ano? Galing-galingan, ano? Pati Korte Suprema, kine-question eh. Yung filingero ba na akala mo ang taba ng utak? Yung akala mo siya yung pinakamatalino pag nagsasalita, pag bumibira. Pero sa katotohanan mga kababayan, ito yung pinakabobong senador sa kasaysayan ng Pilipinas. Mandakin mo, questionin. Illegal daw yung pagbuo ng subcommittee. Yung mga kadebate niya, abogado na nakakaalam, na nag-aral ng batas at saligang batas, nagsunog ng kilay para mag-aral, para ipasa ang board exam sa pagkaabogasya. Pero itong si Juan Bull, mga kababayan, pa-joke-joke lang ito. Tapos, makikipagdebate, tapos aatras pag di kinaya. O anong tawag dyan? Kaduwagan. Sabi ni Rapi Tulfo,
alam daw nila ang gagawin, baka ma-checkmate sila. Mas maganda na umatras na. Anong tawag doon, mga gago? Mga siraulo na duwag. Saan ka nakakita? Hindi mo kayo makipagdebate. Di ba? Mga abogado kasi yun mga bobo eh. O sa inyo galing yan sa kapatid mong si Kupal, Erwin Tulfo. Na araw-araw sinasabihan niya si Trillanes na ugok at demonyo. Si Kiko, sinabihan niyang bobong abogado, hindi makaintindi sa mga batas. O, tignan mo, nung naging senador na itong si Erwin Tulfo tignan mo, kakampi na niya sa kabobohan O, sa'yo galing yan. Hindi sa akin ha. Ngayon, back to you lahat. O, tuloy natin ito mga kababayan ko. Nagulat umano si Senate President Alan Peter Cayetano sa naging pahayag ni Senator Tito Soto na iligal ang paggawa ng subcommittee sa Senate Blue Ribbon Committee. Iginiit ni SP Cayetano na hindi iligal ang pagbuo ng naturang komite kahit di dumaan sa plenaryo dahil nakasaad niya ito sa Senate rules. Nagulat lang po ako na sa lahat ng pwedeng maging reaction ni Senator Tito, sabi niya it's illegal. Papasalamat ako sa mga matitinik nating mga netizens na una pa kayo na tinignan yung Section 18 ng rules ng Senate at yung Section 20 ng rules on investigations in aid of legislation. But assume natin tama si former Senate President Soto at bawal mag-create ng subcommittee. Hindi po bawal nasa rules po yan. But sabi mo, then all the majority has to do is for the chairperson, Senator Pia Cayetano, to come out herself with the notice on Monday. So, ang point ko, sa lahat ng pwedeng reaksyon, bakit parang ayaw talaga na ituloy ito? Binatikos din ni Senator Cayetano ang paglalabas ni Senator Ping Lacson, dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ng partial report ng naturang pagdinig at ang pagsasabi nitong walang mastermind sa anomalya sa flood control projects. Paulit-ulit ko sinasabi, ang kailangan impartial, not partial. And paano ka maglalabas ng partial na hindi mo pa nabubuo yung theory kung ano talaga nangyari? Tignan niyo po, sabi ng Office of the Ombudsman, may mastermind. Sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. So paano ka maglalabas ng report na partial pa lang? And then, paano nangyari yon na panay oposisyon, na panay sa Senado? 1 trillion budget sa administrasyon, walang involved dito. Sa ibang mga panig involved pa dito. Ayan mga kababayan, nabulagan na naman si Tito Soto dito mga kababayan siya kasi itong pinakabobo na naging Senate Blue Ribbon Committee Chairman, itong si Ping Lacson. Kaya nabubulaga sila mga kababayan, nabibwisit ang taong bayan Tapos ngayon mga kababayan, ginigipit nila. Gusto nilang agawin muli. Talagang naglalaway sila mga kababayan para makuha ang kapangyarihan para pagtakpan ang isyong ito. Kaya ngayon mga kababayan, Jinggoy Estrada, ngayong gabi, pipilitin po nila na maaresto ito. By hook or by crook mga kababayan. Kaya nga dadagsain ngayon ng Senado ng mga tao, libo-libo ang darating. Di ko lang alam kung totoo ito pero yan po ang mga bali-balita na babantayan nila si Marcoleta at saka si Jinggoy. Baka idamay nila si Marcoleta mga kababayan ko. Yan lamang po ang ating bahagi. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po mga kababayan.